Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, sir. Okay, please stand for our prayer. Okay, napangunahan ni Princess Joyce Sambial. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga aral na inyong itinuro sa pamamagitan ng aming guro. Aming hinihiling na sana magkaroon pa kami ng kalakasan at katatagan upang muli naming mapagyaman ang aming kaisipan. Pinupuri ka namin at pinasalamatan sa biyaya ng karunungan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, bago kayo umupo, pakipulot ng mga kalat na nasa ilalim ng inyong lamesa at pakiayos ng inyong mga upuan. Okay, pwede na kayong umupo. Okay, again, magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, sir. Okay, ako nga pala si Ginoong Joel Dapo, ang iyong guro sa EPP 5 ngayong umaga. Panibagong araw, panibagong aralin na naman ang ating tatalakayin ngayong umaga mga bata. Handa na ba kayo? Handa na po, sir. Okay, bago yan, gusto nyo bang kumanta mga bata? Opo, sir. Okay, sabay-sabay natin kantahin ang Bahay Kubo. Alam nyo ba ang Bahay Kubo? Opo, Opo, sir. sir. Sabay-sabay natin kantahin. O mga bata, sabay-sabay tayo. Awitin natin ang Bahay Kubo. Bahay Kubo, kahit munti, ang halaman ay sari-sari, sikaman at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, pagkain, kunto, patula, umbot, kalabasa, saka mayroon pa, labanos, mustasa, uyas, kamatis, bawang at tuya, sa paligid-ligid ay pinamahyan. Bahay Kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kundor, patola, ukot, kalabasa, at saka meron pa labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya, sa paligid-ligid ay puno ng ligaw. Okay. Meron bang lumiban sa araw na ito mga bata? Wala po, sir. Magaling. Bigyan natin ng 5 pakpak ang ating sarili. Okay, very good. Okay, may binigay ba akong asignatura sa inyo mga bata? Wala po, sir. Diyan. So, ngayon ay meron akong patakaran na dapat sundin sa loob ng klase. Una ay, basahin mo, Ronelo. Una, makinig ng mabuti sa lahat ng oras.Od, dapat kayong makinig ng mabuti sa lahat ng oras para kung may itatanong si teacher ay makasagot kayo. Pangalawa, Princess Joy. Huwag maingay. O dapat huwag kayong maingay. Dahil kapag maingay kayo ay disturbo kayo sa inyong mga kaklase o sa inyong guro. Pangatlo, basahin mo langging. Itaas ang kanang kamay kung gusto sumagot. Okay, saan ang iyong kanang kamay? Okay, ito ang kanang kamay. Itaas ang iyong kanang kamay kapag gustong sumagot. Pangatlo, Ronelo. Maging aktibo sa klase. Okay, dapat maging aktibo kayo sa klase. Para kung tawagin kayo ni teacher ay
makasagot kayo. Okay, panghuli, pakibasa, Princess Joy. Umupo ng maayos. O, dapat kayong umupo ng maayos. Okay, nagkaintindihan ba tayo mga bata? Opo, sir. Ngayon ay meron akong pagawa sa inyo. Easy quiz game. Yes. Handa na ba kayo mga bata? Handa na po, sir. Okay. Okay, handa na ba kayo mga bata? Handa na po, sir. Okay, so para sa panuto na itong game na to, ay piliin nyo lang ang tamang sagot. Okay. Una. Okay, una, pakibasa, Ronelo. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa bahay kubo? Okay, ano ang yung sagot? Santol. Na-clear, ha? Santol. Let's check kung tama ba ang santol. Tama. Bigyan natin ng ibang pakpak ng melon. Pangalawa, basahin mo JL. Si ano na lang, si Princess Joy. Ano ang ginagamit sa pagtatanim ng gulay? Pala. Pala? Pala ba ang ginagamit sa pagtatanim ng gulay? Okay, let's check. Wrong. Okay, another hand. Langging. Ano yung sagot? Ano yung sagot? Kutsilyo. Kutsilyo ba ang ginagamit sa pagtatanim? Hindi. Let's check kung kutsilyo ba. Wrong. Another hand. Maylin. Pako. Ginagamit ba ang pako sa pagtatanim? Let's check. Wrong. Okay, so ang tamang sagot ay arasol. Next. Okay, Langging, basahin mo at sagutan mo ang sagutan mo. Okay, Langging. Ito ay halimbawa ng dahong gulay. Okra. Okra. Okay. Wrong. Okay, another hand. Okay, Ronelo. Pichay. Pichay. Check. Next. Okay, JL. Kanina ka pang gustong sumagot. Basahin mo. Ito ay hindi Lakasan? Ito ay hindi kabilang Pangunahing? pangunahing Pangailangan? pangailangan ng Na? pananim na gulay. Ano yung sagot? Sikat ng araw. Sikat ng araw. Okay. Let's check kung tama ba yung sagot. Wrong. Okay, another hand, Ronelo. Ano ang yung sagot? Tubig. Ay, not oil. Ay, tubig lang, tubig. Tubig? Okay, let's check. Wrong. Another hand? Okay, Maylin. Pataba. Pataba. Wrong. Okay. Basahin niyo ng mabuti, hindi kabilang sa pangunahing pangailangan ng pananim na gulay ay Oil. oil. Ay, okay. Okay. The last one. Basahin mo. Langging. Ito halimbawa sa bungang gulay. Ano yung sagot? Kalabasa. Kalabasa. Let's check. Tama. Okay, nag-enjoy ba kayo mga bata? Nag-enjoy po. Sir. Okay, ngayon ay sino ang makapagsabi kung ano ang tinalakay natin kahapon?
Okay, Princess Joy? Ang tinalakay natin kahapon ay yamang tubig, yamang lupa, at yamang mineral. Okay, yan po ay mga likas na Yaman. yaman. Pakita sa inyong larawan. Okay, so basahin nyo. Pagtatanim. Ano ang pumapasok sa inyong isipan kapag narinig nyo ang salitang pagtatanim, mga bata? Pagtatanim ng gulay. Ang pagtatanim ay mahalaga sa kapaligiran. Okay, mahalaga. Okay. Ano kaya ang tatalakayin natin ngayong umaga? Sino magkapagsasabi? Okay, Princess Joy? Ano kaya ang tatalakayin natin ngayong umaga? Pagtatanim. Okay, magaling. Ang tatalakayin natin ngayong umaga ay tungkol sa paraan ng pagtatanim ng mga halaman sa tuwiran at di tuwirang paraan. Okay, basahin nyo mga bata. Paraan ng pagtatanim ng mga halaman sa tuwiran at di tuwirang paraan. Okay, bago yan, narito ang layunin ng pagkatuto. Okay, so, pakibasa mga bata. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay naasahang A. Matukoy ang dalawang uri ng paraan ng pagtatanim. B. Maisagawa ang wastong paraan ng pagtatanim ng mga puno, bungang kahoy at ibang halaman sa tuwiran at di tuwirang paraan. At C. Magpapakita ng pagpapahalaga sa mga halaman sa pamamagitan ng tamang paggamit. Okay, ma-attain ba natin itong layunin na ito, mga bata? Opo, sir. Okay, ma-attain natin to kapag ikipag-participate o cooperate kayo sa aking klase. Okay, ngayon ay papangkatin ko kayo sa dalawang pangkat. Okay? Ito ang unang pangkat at pangalawang pangkat. Okay, so sa unang pangkat ay magbigay ng 5 dahong gulay. Okay, ano nga yun? Group 1? Magbigay ng Dahong gulay. 5 dahong gulay. Okay, so sa pangalawang pangkat, magbigay ng 5 bungang gulay. okay, so meron kayong 5 minuto para gawin ito. Okay? Unang pangkat, pangalawang pangkat. Okay, tapos na ba kayo mga bata? Opo, sir. Okay, so present nyo na yung mga gawa. Group 1. Group 1 muna. Okay, group 2. Okay, so unang pangkat, present your output. Ito po ang aming gawa. Una, repolyo. Kalawa, pichay. Pangatlo, mustasa. Pang-apat, malunggay. At pang-lima, kangkong. At ito lang at tapos na po ang group 1. Okay, bigyan natin sila ng 5 palakpak. Okay, pangalawang pangkat. Ito po ang gawa ng pangalawang pangkat. Una, ang palaya. Kalawa, okra. Tatlo, sitaw. 4, sayute. At 5, kalabasa. Okay, bigyan natin sila ng 5 pakpak. Okay, so let's check kung tama ba ang sagot ng unang pangkat. First, repolyo, check. Pichay, check. Mustasa, malunggay, kangkong. Okay, tama ang kanilang mga sagot. Okay, so sa pangalawang pangkat, pagbigay ng 5 bungang gulay. Una, ang palaya, okra, sitaw, sayute, at kalabasa. Okay, tama lang sagot. Bibigyan natin ng 5 pakpak ang dalawang pangkat.
Okay, very good. Okay, ngayon ay tatalakayin na natin ang paraan ng pagtatanim ng mga halaman. Okay, pakibasa. May dalawang paraan ng pagtatanim. Ang mga ito ang paglipad o di tuwirang pagtatanim, transplanting method. At ang tuwirang pagtatanim, direct seeding method. Okay, ano nga yung dalawang paraan ng pagtatanim, Princess Joy? Di tuwirang pagtatanim at tuwirang pagtatanim. Okay, so may dalawang paraan ng pagtatanim, ang tuwiran o transplanting method at tuwirang pagtatanim o direct seeding method. Okay, so alamin natin kung ano ang di-tuwiran. Ang di-tuwirang pagtatanim ay ang mga maliliit na buto ng mga halamang gulay ay tinanim mula sa kahong punlaan at pagkatapos ay inilipat sa taniman kung malaki na at mayroon ng 4 na tunay na dahon. Ang kahong punlaan ay isang mahalagang kagamitan sa pagtatanim sapagkat dito panandaliang itinanim, inaalagaan at pinapasibol ang mga halamang gulay bago ito inilipat sa kamang taniman. Okay? Ilang dahon mga bata? Ano nga yung di tuwirang pagtatanim mga bata? Ang di tuwirang pagtatanim Ay mga maliliit na buto ng mga halamang gulay. Okay. Ang di tuwirang pagtatanim ay maliit na buto ng mga halamang gulay. Okay, magbigay nga kayo ng mga halamang gulay na itinanim sa di tuwirang pagtatanim. Ano nga kaya? Okay? Halimbawa? Kuan. Pichay? Pichay. Okay, pichay. Okay, next is... Okay, so, nandito na. Ang pichay, mustasa, at litsugas ay mas malaki ang pagitan ng butas. Mas maluwag naman ang pagitan para sa mga halaman sa talong at kamatis. Talagang sa tamang taniman upang doon tumubo at lumaki ng palagiang hanggang sa lumago at aanihin. Okay, ano nga kaya ang halimbawa na gulay na mas maluwag ang pagitan ng mga halaman? Ito ay talong at kamatis. Okay. May question ba kayo sa dituwirang paraan mga bata? Wala po, sir. So, dadapo naman tayo sa tuwirang pagtatanim. Okay? Pakibasa. Ang tuwirang pagtatanim ay ang pinakapayak na paraan ng pagtatanim. Ito ay isang paraan na kung saan ay inuhulog kaagad ang mga buto o binhi sa bahagi ng kama o lupa na ibig itong patubuin. Okay, so, ang tuwirang pagtatanim ay inihuhulog kaagad ang mga buto o binhi. Okay, magbigay nga kayo ng mga halimbawa nito. Okra, Mais, ano pa? Kalabasa. Okay, yan po ay mga halimbawa ng tuwirang pagtatanim o direct seeding method. Okay, so ang pagkaiba nila, ang tuwirang pagtatanim is direct siya. Ang isa naman, ang di tuwiran ay anong proseso niya? Matagal ang kanyang proseso dahil inilipat siya sa ibang lalagyan. Okay, so may iba't ibang paraan ng pagpapatubo ng bagong halaman na ginagamit kapag tuwirang nagtatanim. Karaniwang ginagamit ang pinatuyong buto ng bungang sangang magulang, ugat o kuntil ng halaman. Ang mga gulay tulad ng ampalaya, sitaw, okra, patani at kalabasa ay pinapatubo sa pamamagitan ng mga buto. Ang kangkong, malunggay, sayote,
patatas, gabi, at iba pang bungang ugat ay pinapapatubo sa pamitan ng pagbabaon ng Sanga. sanga. Okay, so ang mga kangkong, malunggay, yan ay binabaon ng kanilang mga sanga. Okay, so sa pagitan ng bawat butas ay kailangang ibatay sa uri ng halamang itinanim, mas maikling pagitan ang mga butas para sa mga tanim sa labanos at carrot. Mas maluwag naman ang pagitan para sa halamang okra at Chinese kangkong. Lalong malalayo ang pagitan para sa mga gumagapang na halaman tulad ng kalabasa, ampalaya, kundol at patani. Ano nga yun mga gumagapang na mga halaman, mga bata? Kalabasa, ampalaya, kundol at patani. Okay, so ano naman yung mga gulay na pagbabaon ng mga sanga, ugat o kung ilang halaman? Ito ay Kangkong, malunggay, sayuti at patatas. okay, yan ang mga gulay na sa tuwirang paraan o direct seeding method. Okay, may tanong ba kayo mga bata? Wala po, sir. Okay? Dahil dyan, wala na kayong mga katanungan. Okay, ako ang magtatanong. Ano ang wastong paraan ng pagtatanim sa paraang tuwiran? Okay, Ronelo? Ito ay isang paraan na kung saan ay inuhulog kaagad ang mga buto o benhi sa bahagi ng kama o lupa na ibig itong mabubuin. Okay, very good. Bigyan natin ng 5 pakpak si Ronelo. Okay, pangalawang tanong. Ano ang wastong paraan ng pagtatanim sa paraang di tuwiran? Okay, Princess Joy? Ang di tuwirang paraan ng pagtatanim ay mga maliit na buto na mga halamang gulay at itinanim mula sa kahong pulaan at pagkatapos ay lilipat sa taniman kung malaki na at mayroon ng 4 tunay na dahon. Ang kahong pulaan ay isang mahalagang kagamitan sa pagtatanim sapagkat dito panandali ang tinanim, pinalagaan at pinapasibol ang mga halamang gulay bago ito nilipat sa tamang taniman. Okay, so magaling. Bigyan natin ng 5 pakpak si Princess Joy. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so ang dituwiran ay inilipat kapag meron ng 4 na tunay na dahon. Okay, so pangatlong tanong, bakit mahalaga ang pagtatanim mga bata? Okay, Langging? Ang pagtatanim ay napakamahalaga na dapat marutunan ng marami dahil marami itong mabuting dulot sa atin. Kung mayroon tayong pananim ay hindi tayo mahirap sa pagkain. Okay, so napakahalaga ang pagtatanim ng mga gulay at halaman. Dahil sa gulay, dito tayo nabubuhay. Dito tayo nakakonsurvive tayo dahil sa pamagitan ng mga gulay. Okay, dapat tayo magtanim ng mga gulay. Okay, so sino dito sa inyo ang mahilig magtanim ng gulay? Okay, kayong lahat? Ano kaya ang mga gulay na itinanim ninyo? Tulad ng Talong, kalabasa. okay, mga kalabasa, Pichay. pichay, ano pa? Batong, Tangkong. Maraming mga gulay. Okay, so ngayon ay dadako na tayo sa pangkatanggawan. Okay, so sa unang pangkat ay ibigay ang mga paraan sa tuwirang pagtatanim. Okay? Pangalawang katanong ay magbigay ng 5 gulay na halimbawa nito. Okay, nagkaintindihan ba tayo unang pangkat? Opo, sir. Okay, so sa pangalawang pangkat naman ay okay, pakibasa mga pangalawang pangkat. ibigay ang mga paraan sa dituwirang pagtatanim. Magbigay ng 5 gulay na halimbawa nito. Okay, so sa pangalawang pangkat ay ibigay ang paraan sa dituwirang pagtatanim at magbigay ng 5 gulay na halimbawa nito.
Okay, nagkaintindihan ba tayo mga bata? Opo, sir. Meron ba kayong mga katanungan? Wala po, sir. Okay, dahil dyan, meron akong pamantayan na dapat sundin sa pangkatang gawain. Una ay, natapos sa takdang oras, 10 puntos, kooperasyon at pagkakaisa sa grupo, 15 puntos, katumpakan ng sagot, 25 puntos, with a total of 50. 50%. Okay, so, okay, meron kayong 10 minuto para gawin ito. Okay, for the group 1, ito. Group 2, ito. Okay, the time is start now. Meron ba kayong mga tanong group 1? Wala. Okay, magaling. Group 2? Wala. Wala. Okay, simulan nyo na. The time is 9:43. Meron ba kayong 9:39 or minutes? Okay, tapos na ba kayo mga bata? Opo, sir. Okay, present your output, group 1. Okay, very good, group 1. Bigyan natin sila ng 5 pakpak. Okay, so sa pangalawang pangkat, present your output. Okay, very good, group 2. Dahil dyan, bigyan ko kayo ng perfect score. Dahil nasagot nyo ng tama, tama ang mga tanong. Okay, so for the group 1, you get 50 ng puntos. Sa same with group 2. Okay, ngayon ay meron akong tanong. Okay, bakit kailangan nating pahalagahan ang ating mga pananim? Bakit nga pangalagaan natin ang ating mga pananim? Okay, Renelo? Dapat natin bang pangalagaan? Opo, para mabuti ang kanilang Okay, Princess Joy, bakit kailangan nating pangalagaan ang ating mga pananim? Para natin makuha someday. Okay, so dapat nating pangalagaan ang ating pananim dahil kapag hindi natin ito Para malusog ang pinangalagaan, kanilang o katawan. tama, malusog. Tinanim natin ito sa tamang lalagyan at nilagyan natin ng mga tamang pataba, ito ay malusog. Meron tayong aanihin at meron tayong makakain. Okay, so ngayon ay ito na tayo sa pagtataya. Okay, ngayon ay meron akong ibibigay sa inyo. Okay. Okay, so sa letter A, ibigay ang paraan ng pagtatanim ng halaman sa tuwirang paraan, 5 puntos bawat bigla. Okay, so sa letter B, ay ibibigay ang paraan sa pagtatanim ng halaman sa di tuwirang paraan, 5 puntos bawat bilang. Okay, nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Opo, sir. Meron ba kayong mga katanungan? Wala po, sir. Okay, dahil dyan, okay, pwede na kayo mag-start. Meron kayong 5 minuto para gawin ito. Okay, pass your paper. Okay. Okay, so si teacher na ang mag-check nito. Okay, so at malalaman yung score next meeting. Okay, so kumuha kayo ng notebook at isulat niyo ang inyong takdang aralin. Okay, so sa inyong takdang aralin ay magtala ng 5 halamang itinanim sa paraang tuwiran at 5 halaman na itinanim sa paraang di tuwiran. Isulat ito sa 1/2 na papel. Okay, nakaintindihan ba tayo mga bata? Opo, sir. Ano ngayon?
magbigay ng Limang limang halamang tinanim na paraang tuwiran at limang paraan ng halamang tinanim sa di tuwirang paraan. Okay? Okay, everybody, please stand. Okay? Goodbye, class. Goodbye and thank you, Sir Dapo. Okay, goodbye and thank you. Bye.